In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we come to celebrate this Eucharistic Liturgy in response to your invitation, "Do this in memory of me." Thank you, Jesus, for the privilege to worship you in this way. Thank you for planting in my heart the grace to desire your presence in those gathered here today, in your sacred word, and in the bread and wine. I come in faith. May I be open to your gentle touch. May I be open to your sacred word and listen to it as a personal challenge. I bring you my special needs, fears, grudges, self-pity, and petty concerns. I ask your help and guidance, Lord, to become a better person. If my cares and worries interfere with my prayer at this Mass, accept them as my feeble gifts. Transform them by your grace. As the bread and wine will be changed into your precious body and blood, so also change me. My whole being praise, honor, and glorify you. I come into your presence with joy. Amen. Dave and Maricon Sterlwalt, John Buenaflor, Eddie and Solyap, Mercindo Laksamana, Myron Roque. For the speedy recovery of Epifania Lianco, Annie King, Melchor and John David, Marivic Manigas, Estrelita Soriano, Jerry Hinco, Alvin and Auring Alfonso, Jomar and Ami Limlingan, Ben and Victor Lagman, Juanito Manyalak, Linda and Pedro David, Florencio Lozano, Lota Salenga, Helen Romero, Domingo Sharon, Marlene Gadi, Wenceslao Cañonero, Zenaida Magpayo, Juliet Mercado, Lita Manarang, Carmina Payawal, Priscilla Aguilar, Maxima Vitug, Glenn Delamines, Aro Guanlao, Ann Pring, Orlando Culala, Luciano Aguiluz, Nancy Furigay, Herminio and Eric Manyalak, Marcel Cuenco, Heidi Robinson, Kate Villa, Hapong Guanlao, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Bart Lim, Beata Canonero, Benedita Amante, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tuvig, Ines Gozum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificación Gozum, Sita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Maria, Melanie, Maria Lourdes Fernando, Romeo Cancio, Eufrasia Valencia, JC Drenz Tayag, Nening Between, Oret Ofstein, Leonelo Vanceslay, Jordana Mezzetti, Felix Dizon, Gloria Dizon, Antonio Gosum, RG Alfonso, Remy Rilloraza, Amy Butchog. For the repose of the soul of Miguel, Pacencia, Jerry, Corazon, Nuring, Cora, Humbilina, Pido, Ronnie, Jessie, Among Popong, John King, Amado Senior and Junior, Marina, Wilfredo, Zoilo, Catalina, Gregorio, Magdalena, Mylene, Arsenia, Magdalena, Angelina,
Ernesto Herturdes Celedonio Cesar Rogelio Oscar Angela Francesca Precious Angel Jerome Julian Maria Jose Senior Isabel Simeon Lorerina Tito Lourdes Bernardo Hayden Leonila Edwin Romeo Ernesto Cesar Alvina Felisa Marcial Dolores Romel Camilla Angel Aubrey Julius Benita Jerry Pacifico Alice Rafi Victor Caridad Segunda Elena Agrifina Macario Lucia Pablo Faustino Socorro Remigio Estelita Maxima Aurelio Ernesto Boy Herbert Thomas Maria Greti Florencia Jose Abelardo Silveria Felisa Virginia Faustino Serafin Maria Elmer Mario Nida Edilberto Juanito Gloria Conrado Maria Josefa Macario Feliciano Marciano Paulina Eddie Doming Dinga Dolor Raquel Lolita Jovencio Evangeline Angela Enedina Teresita Oscar Feliciano Marvin Jr. Filomena Jose Senior Paul Clarita Pablo Jaime Daag Mark Kelsey and all the souls in purgatory.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The peace of the Lord be with you all. With all your spirit. My dear friends, let us pray quietly for a while for all our kabalen kini po Betis na mituran kining coronavirus. We humbly pray for all of them, for their families, and for those whom they may have contacted this virus. Panalangin tala po na sana akabyusan da iting sakit adi nagpakarela. Panalangin tayo mo noon po ing komunidad tamo, iting parokya tamo, na sana miligtas siya kaniting kalamidad, kaniting pandemya, na sana ing Ginong Diyos o panakatangan, iligtas na katamo kaniting coronavirus at pakayapan iting parokya tamo ating buong bansa tamo. Tahimik tala po sa guling panalangin deting kabalenta mo na mituran kaniting coronavirus. Lord Jesus, you calm the storms in our lives. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord Jesus, you have dared us not to be afraid amidst these difficulties. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord Jesus, you have shown us walking above the storm for all of us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Let us now give glory to our God. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. We to God, eternally King, Almighty God and Father. Worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer. Receive our prayer. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. You alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High. Jesus Christ, with the Holy Spirit, the glory of God.
to God in the highest, and peace to God's to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Let us pray. Draw near to your servants, O Lord, and answer their prayers with unceasing kindness, that for those who glory in you as their Creator and Guide, you may restore what you have created and keep safe what you have restored. This we ask through Christ our Lord. Amen. A reading from the first book of Kings. At the mountain of God, Horeb, Elijah came to a cave where he took shelter. Then the Lord said to him, "Go outside and stand on the mountain before the Lord. The Lord will be passing by." A strong and heavy wind was rending the mountains and crushing rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. After the earthquake, there was fire. But the Lord was not in the fire. After the fire, there was a tiny whispering sound. When he heard this, Elijah hid his face in his cloak and went and stood at the entrance of the cave. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, let us see your kindness and grant us your salvation. Lord, let us see your kindness and grant us your salvation. I will hear what God proclaims. The Lord, for he proclaims peace. Near indeed is his salvation to those who fear him, glory dwelling in our land. Lord, let us see your kindness and grant us your salvation. Kindness and truth shall meet, justice and peace shall kiss. Truth shall spring out of the earth, and justice shall look down from heaven. Lord, let us see your kindness and grant us your salvation.
The Lord himself will give his benefits. Our land shall yield its increase. Justice shall walk before him and prepare the way of his steps. Lord, let us see your kindness and grant us your salvation. Lord, let us see your kindness and grant us your salvation. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, I speak the truth in Christ. I do not lie. My conscience joins with the Holy Spirit in bearing me witness that I have a great sorrow and constant anguish in my heart. For I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ. For the sake of my own people, my kindred according to the flesh, they are Israelites. Theirs the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the worship, and the promises. Theirs the patriarchs, and from them, according to the flesh, is the Christ, who is over all, God blessed forever. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. I wait for the Lord. My soul waits for his word. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. After he had fed the people, Jesus made the disciples get into a boat and precede him to the other side while he dismissed the crowds. After doing so, he went up on the mountain by himself to pray. When it was evening, he was there alone. Meanwhile, the boat, already a few miles offshore, was being tossed about by the waves, for the wind was against it. During the fourth watch of the night, he came toward them
walking on the sea. When the disciples saw him walking on the sea, they were terrified. "It is a ghost," they shouted, and they cried out in fear. At once, Jesus spoke to them, "Take courage, it is I. Do not be afraid." Peter said to him in reply, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." Jesus said, "Come." Peter got out of the boat and began to walk on the water towards Jesus. But when he saw how strong the wind was, he became frightened, and beginning to sink, he cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus stretched out his hand and caught Peter and said to him, "O you of little faith, why did you doubt?" After they got into the boat, the wind died down. Those who were in the boat with him did him homage, saying, "Truly, you are the Son of God." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. At magandang gabi po lalong-lalo na sa mga nakakaraming nanonood ng live streaming ngayon sa kanilang mga tahanan kasama ng mga pamilya nila. Kumusta po kayong lahat? Alam ko po hindi gaanong mabuti. Alam ko po marami sa atin ngayon natatakot at nakakalungkot po ang nangyari sa atin. Dati-dati po ang COVID pinag-uusapan natin, nasa Manila, nasa China. Ngayon po iba na. Ang COVID, nasa San Juan Nepo, nasa San Nicolas, nasa San Agustin, nasa ating mga baryo, nasa ating kapitbahay, nasa ating kakilala. Hindi na po biro ito. Talagang masamang balita ito. Ang COVID po ay nasa atin na. Alam po ninyo, ayaw kong pag-usapan ang paglalakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig. Normal na po yun kay Jesus. Siya ay Panginoon. Lagi ko sinasabi, pag pinag-uusapan ang milagro, kaya ni Jesus kahit na ano, kahit maglakad siya sa ibabaw ng apoy, maglakad siya sa ibabaw ng tubig, maglakad siya walang inaapakan, kaya niya yon dahil Diyos siya eh. Huwag na kayong magtaka doon. At gusto kong pag-usapan natin ang bagyong dumating sa mga alagad habang payapa sila nasa bangka. Payapa silang lumulutang, nakasakay sa bangka, nang biglang lumakas ang hangin, biglang nagkaroon ng bagyo, at halos lumubog, bumaligtad ang kanilang bangka. Ito pong sitwasyon ay hindi iba sa atin. Lahat po tayo paminsan-minsan sa buhay natin, o hindi lang paminsan-minsan, madalas sa buhay natin, nakakaranas po tayo ng bagyong dumarating sa atin. Ito pong coronavirus, isang malaki at matagal na bagyo na talagang susubok po sa atin. Nandito pa ang bagyo. Kapag inaaway ka ng asawa mo, nako, parang ikaw ay nasa bagyo.
Kapag umiiyak ang mga anak mo at may hinihiling at hinihintay sa iyo, para kang binabagyo ang iyong kalooban. Kapag hindi ka kinakausap ng kapatid mo, kapag kaaway mo ang mga kapitbahay mo, kapag may sakit ang isa sa inyo, para kayong dumadaan sa isang bagyo sa buhay ninyo. Kapag ganito po ang nangyari, kapag nasa gitna tayo ng bagyo, sakit man ito or problema or anuman suliranin sa buhay natin, kapag halos nga manunda keng kapampangan, paldaksikaran ako ning bagyo, paldaksikaran ako ning tadhana, halos itsyabne imbiyeyo, nanong gawan tamo. Ini po inghamon ning kakatamong ebanghelyo. Potang mirasan tamo pong bagyo kimbietamo. Coronavirus siya, problema yung financial, problema yung relasyon keng familia tamo. Potang ating maragula problema, may ngari yung maragula bagyo kimbietamo. Naning sukat tamong gawan. Ato pong bagay ing tuturunan ng ebanghelyo, ang poring pamamasa. Simple mo po. Mumuna ini, pamalagwan me ing bagyo mo. Name your storm. Bigyan ng pangalan ang iyong bagyo. Kilalanin mo ang iyong bagyo. Ano ba itong bagyong dumarating sa buhay mo? Bigyan mo ng pangalan ang bagyong dumapo at ginugulo ka ngayon. Name your storm. Baka ang bagyo ay hindi naman coronavirus. Baka ang bagyo ang inutil nating pamahalaan na hindi alam kung ano ang gawin sa sitwasyon na ito. Baka ang bagyo ay hindi naman terorista. Baka ang bagyo ang maraming magnanakaw, nangungurakot sa pondo ng gobyerno natin. Baka ang bagyo ay hindi naman Kongreso o Senado. Hindi. Baka ang bagyo ang maraming unggoy na ating hinalal at nakaupo ngayon sa Kongreso. Kilalanan ninyo, lagyan ng pangalan ang bagyo. Kasi pag nabigyan nyo ng pangalan ang bagyo, kalahati po ng problema ay lutas na. Kapag hindi natin kilala ang bagyo, natural matatakot tayo. Tulad ng mga alagad, hindi nila alam kung ano ang bagyong dumating sa kanila. Nakita nila si Lord lumalakad sa tubig, natakot sila. Akala nila bagyo. Pero nang nagpakilala si Jesus, "Hoy, ano kayo?" "Ako si Jesus." Then, naging payapa sila sa gitna ng bagyo. Dahil alam na nila sino itong bagyong dumarating sa kanila. Ganon din po sa buhay natin. Name your storm. Baka inaaway mo ang asawa mo, hindi naman pala ang bagyo ang asawa mo. Yung sahod na inuuwi mo, ang bagyo talaga sa buhay ninyo. Baka inaaway mo yung sahod na inuuwi mo sa asawa mo, hindi naman pala yun ang bagyo. Yung lifestyle ninyo na maluho, yun pala ang bagyo. So, determine and name the storm in your life. Once you have identified your storm, you have named your storm, then I tell you, kalahati po ng problema ay lutas na. Amen? Amen. Ikalawa pong paraan, mas makikita ito sa unang pagbasa. Sa gitna ng mga bagyo sa buhay natin, maging mahinahon. Maging mahinahon. Kahit hindi po bagyo ang dumarating, sunog ang dumarating, epidemic ang dumarating, coronavirus ang dumarating, ang unang sinasabi ng mga marurunong, huminahon
tayo. Halimbawa, ako po kahapon, talagang binagyo ako nitong balita na may coronavirus na sa atin. Hindi ko alam anong gagawin ko. So nag-announce ako, ganito, ganito, ganito. Tapos dumating po ang kapitan ng San Agustin, sabi sa akin, Among, hindi naman po ganon. Hindi naman po tumakas yung suspetsado ng may COVID. Nag-ano lang po sila sa bahay. So, mali yung reaction ko. Kasi, nataranta ako, nagulo ako. So, kapag may bagyong dumarating sa buhay natin, the first thing to do is calm down. Maging mahinahon. Tumahimik sandali. Umupo sandali at tignan ng payapa, mahinahon, ng mahusay ang talagang sitwasyon natin. Para pong ang propeta Elias, dun sa unang pagbasa, akala niya ang Panginoon nasa lindol, lumindol, magulo, tumakbo siya. Akala niya nandun ang Panginoon. Wala. Tapos kumidlat, akala niya nandun ang Panginoon, lumabas siya. Akala niya bumagyo, akala niya nandun. Wala. Nakita lang niya ang Panginoon sa isang tahimik, mapayapang, simpleng ihip ng hangin. Nandoon ang Panginoon. Ang tugon din po sa mga bagyong dumarating natin, wala sa maging mataranta tayo, wala yung sigaw tayo, lahat tayo marunong, lahat tayo nagsasalita, lahat tayo natataranta. Wala po doon. Lalong kakalat lang ang coronavirus nun. Kundi nasa payapa, tahimik na response. Sabi po ng isang mangingisda, minsan, ako'y nagpunta sa dagat at medyo malakas ang hangin. Gustong-gusto ko mag-swimming. Sabi niya sa akin, Father, wag muna. Palampasin mo muna natin ang malakas na hangin. After that, sigurado ako, tatahimik yan, and then doon ka na mag-swimming. Totoo po yun. Naghintay lang akong tahimik. Hinayaan naming, malakas ang hangin, nakakatakot, and then after a while, biglang huminto. Tumahimik. And then doon ako nag-swimming sa dagat. Let the storm pass, sabi po ng mga matatanda. Kapag may bagyo sa buhay mo, hayaan mo lang. Time niya yun Pagbigyan mo, hayaan mo siyang umugong, hayaan mo siyang umihip ng malakas na hangin, hayaan mo lang. Payapa ka lang, tahimik ka lang. Then after a while, lilipas din yun. And that is when you do your next move. Amen? Amen. Panghuling kwento po. Alam po ninyo, mahilig po ako sa dagat. Kaya isang bagay na namimiss ko ngayong nasa quarantine tayo, ilang buwan na akong hindi nakakakita ng dagat. Kaya depressed po ako, malungkot ako, mainitin ang ulo kasi kailangan ko nang makakita ng dagat. Noon at least once a year, twice a year, ako po'y nagpupunta sa dagat upang lumangoy. Yun po ang hilig ko. Alam po niyo, sa maraming beses na pumunta ako sa dagat, lagi kong naaalala itong karanasan ni Jesus nung minsan siya'y lumakad sa ibabaw ng tubig. Alam po ninyo, sikreto kong hangarin ito. Sana sabi ko, ako rin matutong lumakad sa ibabaw ng dagat. So tuwing pumupunta ako po sa dagat, tuwing ako'y lumalangoy sa dagat, lalong-lalo na kapag ako'y nag-iisa, sinusubukan ko po paano maglakad sa ibabaw ng tubig. Meron ng dahan-dahan akong lulusong sa tubig, merong patakbo akong mabilis lalangoy sa tubig, meron parang nag-slow motion sa tubig, pero kahit anong gawin ko, lumulubog pa rin ako. Hindi ko kayang gawing lumakad sa ibabaw ng tubig. Hanggang sa minsan, tinanggap ko na lang,
para sa isang Diyos itong paglalakad sa ibabaw ng tubig. Hindi po ako natutong lumakad ng tubig kahit ilang beses na akong nag-swimming sa dagat. Hindi ko nagawa, hindi ako natutong paano maglakad sa ibabaw ng tubig. Pero, natuto akong lumangoy sa tubig. Yon kaya kong gawin. Natuto akong lumangoy sa ibabaw ng dagat. Kahit pinakamalalim na dagat, kaya kong languyin. Nasubukan ko na po. At ilang oras ko na rin sinubukan. Siguro kahit kalahating oras, kahit isang oras, kaya ko pong lumangoy sa ibabaw ng tubig. Yun, kaya ko. The same thing with us. When we are in the storm, kapag tayo nasa gitna ng anumang bagyo sa buhay nyo, huwag niyong pagsikapin, lumakad kayo sa gitna ng bagyo, lumakad kayo sa ibabaw ng tubig. Imposible po yan. Imposible. Pag-aralin nyo na lang, papaanong payapang lumangoy sa ibabaw ng tubig. Amen. Tahimik po natin ngayon ipanalangin ang ating mga sariling intention, ang kalusugan ng ating pamilya, na maligtas ang mga tinamaan ng COVID dito sa parokya natin, naway pagalingin sila ni Lord, naway tulungan sila ni Lord sa bagyong dumating sa buhay nila, naway hindi sila pabayaan ng kanilang mga pamilya, naway lagi natin silang maalala at ipagdasal. Panalangin din po ang kaligtasan ng ating parokya. Lahat po tayo dito sa Betis, tahimik tayong manalangin na sana ang Diyos iligtas tayo sa ganitong sakuna, na sana ang Diyos hilumin tayo at hindi pabayaan magkaroon ng COVID ang bawat isa sa atin. Isama po natin sa ating panalangin ang mga kapatid na nagwe-wedding anniversary, si Eugene at Marites Aberin, ang kapatid nating yumaong si Firmo Manansala, at ang mga kapatid natin nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, Carolina Bantegi, Glenn Hinco, Maureen Songko, Cherry Lou Gozum, Edna Tayag, Sharon Manlutak, Arturo Pangilinan, Billie Jean Pineda, Maria Roque, Fernandel Angeles, Benita Cruz, Marian Mariano, Ariel Joseph, Alisa J. Sason, Sister Jean Guanlao, at ang mga barangay San Juan Bautista at Villa Santiago. Tahimik po nating ipanalangin sa Diyos. God, our Father, calm the storms in our life. Walk on water again for all of us and save us, O Lord. We call on you to please stretch out your hand, especially on those who are sick, and grant our prayers through Christ our Lord. Amen.
Pray, my dear friends, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Be pleased, O Lord, to accept the offerings of your church, for in your mercy you have given them to be offered, and by your power you transform them through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty in salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord Jesus, Holy Father, Almighty and eternal God. For we know it belongs to your boundless glory that you came to the aid of mortal beings with your divinity, and even fashioned for us a remedy out of mortality itself. And so with all the choirs of angels, we sing forever the hymn of your glory. In the name of the Lord, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. God, our Father, you are most holy, and we want to show you that we are grateful. We bring you this bread and wine and ask you to send your Holy Spirit to make these gifts into the body and blood of Jesus, your Son. Then we can offer to you what you have given us. On the night before he died, Jesus was having supper with his friends. He took bread from the table. He gave you thanks and praise. He broke the bread, gave it to his friends, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." When supper was ended, Jesus took the cup. Again he gave you thanks and praise, gave the cup to his friends, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven. Whenever you partake of this cup, remember me." We now remember Jesus, and so we joyfully proclaim the mystery of faith.
Father, because you love us, you invite us to come to your table. Fill us with the joy of the Holy Spirit as we receive the body and blood of your Son. Lord, you never forget any of your children. We ask you to take care of those we love, especially Francis, our Pope, Florentino, our Bishop, and we pray for those who have died and for our elderly. Remember those who are suffering from pain or sorrow. Remember Christians everywhere and all other people in the world, especially our sick and the poor. We are filled with wonder when we see what you do for us through Jesus, your Son, our Lord. Through him, with him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Ngayon po bilang isang pamilya, sabay-sabay tayong manalangin para sa mga may sakit natin sa panalangin iniwan sa atin ng Panginoon. Deliver us, Lord, from every evil and grant us peace in our day. In your mercy, keep us free from sin and protect us from all anxiety as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave with you, my own peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and grant us the peace and unity of your kingdom, where you live forever and ever. Amen. The peace and love and joy of Jesus the Lord be with you all. And with your spirit. Let us now joyfully share with one another the peace of Christ. Peace be with you. Peace be with you also. Peace be with you.
This is our Lord Jesus Christ, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Prayer for those in their homes and would want to receive Holy Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally into my heart, I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you ever again. Amen. Konting announcement lang po. Alam na po natin ang nangyayari sa parokya natin. So sabi ko nga po, ang COVID nandito na sa atin. So kailangan pong mag-ingat tayo. Lagi kong sinasabi sa inyo, hindi pa nawawala itong COVID, lalong lumalala. So dapat mag-ingat po tayo. Okay? So simula po ngayon, hanggang maging normal na uli ang sitwasyon natin, ewan ko na naman hanggang kailan. So unang-una pong gagawin natin, lahat ng misa natin, nakasara ang simbahan.
at magpapapasok lang po kami yung kasya sa upuan natin na may marka. Kapag sumobra na po, pasensya na po, hindi napapayagan sa loob ng simbahan, magsimba na lang po kayo through live streaming. Okay? Magpapapasok po kami ng iilan lang dito sa garden, sa harap ng opisina doon, pero apart from that, sa live streaming na po muna tayo. Ako'y nagpapasalamat sa inyong matatapang na nagsimba ngayon. Salamat po sa inyo. Tapos po, simula po sa Martes, bukas po meron pa rin tayong misa, alas 6, alas 10, and then 5:30. Hindi ko po pabawasan ng misa, kahit pakonti-konti lang ang nagsisimba po. We will keep that schedule. Pero simula po sa Martes, hanggang September 8. Martes, that is ano sa Martes? August 11? 12? 11. Simula pong August 11 hanggang September 8, lahat po ng misa natin ay 5:30 ng hapon. Wala mo ng misang umaga, lahat po 5:30 ng hapon. Kung may makukuha po tayong magla-live streaming, pagsisikapan po natin lahat ng misang yon ay nasa live streaming. Isa po pong dahilan bakit hapon lahat, kasi marami na tayong novena po. Novena para sa Birhen ng Assumption, sa August 15 po yon. Novena para kay San Agustin, August 28. Novena para kay San Juan Bautista, August 29. Novena para sa birthday ng Mahal na Birhen, September 8. Kaya po, mula Martes, August 11 hanggang September 8, lahat po ng misa natin hapon na, 5:30 ng hapon. Pati po Martes. Lunes po, mukha ng dati, wala rin tayong misa. Isa pa po, ang opisina natin, pansamantala, mula ngayon, tignan ko po hanggang September 8, pansamantalang nakasara tuwing hapon. Hindi na po kami magbubukas ng opisina pag hapon. Kung meron kayong kailangan, lahat po by text or dumalaw kayo kung talagang importante, sa umaga lang po. 9 to 12. After that, magsasara na po kami ng opisina, magsasara ang simbahan, tanging ang pinto sa simbahan ang maiiwang bukas, sarado rin ang screen. Pwede po kayo magdasal sa labas. Inihiling ko rin sa kamadero na idala dito uli ang imahen ng Virgen de los Remedios at ang Santo Cristo del Perdon. Ilalagay po natin dun sa 2 poste sa may pinto ng simbahan para feeling natin mas malapit sila para sa atin kung saan pwede tayong magdasal. Tapos po, nauunawaan ko po ang pangangailangan ng mga matatanda natin na hindi pwedeng magsimba. So, kailangan din po nilang mag-receive ng Holy Communion. So, ganito po ang gawin ninyo. Kung matanda na kayo, bawal kayong magpunta sa misa, pwede po kayong tumanggap ng communion. I-text lang po ninyo ang mga EMDC at ang mga EMDC pupunta sa mga bahay ninyo. Huwag nyo na pong papasukin sa bahay ninyo. Lalong huwag nyo nang paghanda ng merienda. Matataba po ang mga EMDC. Okay? Magpunta sila sa bahay ninyo, sa may gate lang, at doon bibigyan kayo ng communion. Magdasal lang ng Ama namin. After that, they will give you communion. Ang gagawin lang po ninyo, i-text nyo ang kakilala ninyong EMDC, tapos maglagay po kayo ng white ribbon sa may pinto ng bahay ninyo or sa may gate ninyo, and then abangan nyo po sa may labas at dadaan ang mga EMDC pagkatapos po ng misang alas 9 ng umaga ng linggo. After the 9 o'clock a.m. Sunday Mass, lahat po kami, kasama ako,
pupunta sa mga bahay-bahay ninyo at bibigyan ko kayo ng communion. Pero tawag muna kayo, mag-text muna kayo sa mga EMDC at pag-hati-hatian po namin at kami ang papasyal sa mga bahay po ninyo. Clarion, Joel, and okay? Tapos po, ang kolekta po natin last Sunday ay umabot ng 19,760. Ngayong may coronavirus, ewan ko kung aabot na naman tayo ng 300. Pero okay lang po yun. Hindi po yun ang habol natin. Ang gusto natin, maging malusog at ligtas kayong lahat. Makakaraos po tayo dito. Makakaraos po tayo. Huwag kayong mag-alala. Malakas ang pananampalataya natin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi pa tayo pababayaan ni Santiago. Makakaraos po tayo sa bagyong dumapo sa atin ngayong kapanahunan. Yun lang po. At mali pala, ang opisina ay magbubukas ng alas 8, hindi po 9 o'clock. Alas 8 hanggang alas 12 lamang po. Okay? Hapon po, wala na munang opisina para maiwasan po natin ang pagpunta dito sa simbahan. So yun lang po. Maraming salamat sa inyo at ipagdasal po natin ang bawat isa sa atin ngayong gabi. Ito po ang assignment natin ngayong gabi. Magsindi po kayo ng kandila sa mga bahay ninyo. Huwag niyong iiwan nakasindi, baka masunugan kayo. You light a candle and you pray. You pray from your heart. You pray po para sa lahat ng tinamaan ng COVID sa atin dito sa Betis. Yun lang po. And then second assignment, maging mahinahon po kahit anong bagyong dumating sa atin. Okay? So yun lang po. Maraming salamat po. And another thing, every 6 o'clock ng umaga at 6 o'clock ng gabi, ibebel po ang kampana para pahiwatig sa atin na kailangan nating dasalin ang Angelus. So kanya-kanyang dasal po ng Angelus, kahit saan man kayo naroroon, basta't matinig po ninyo ang kampana ng simbahan, 6 o'clock ng umaga, 6 o'clock ng gabi, tutunog po para sa orasyon. Yun lang po, maraming salamat po. Magsitayo po tayong lahat. Dahan-dahan po ang paglabas, huwag sabay-sabay. Nakasara ang pinto dito, so dito lahat ang labas po. Salamat po. Lahat po tayo tumawag sa ating mahal na ina. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Santiago Apostol, Pray for us. Virgen de los Remedios, Pray for us. Santo Cristo del Perdón, Have mercy on us. and the Lord be with you all. And with your spirit. And may the Almighty God bless you and keep you and all your loved ones, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go now into the peace and joy of Jesus the Lord. Thanks be to God. Maging masaya po sa gitna ng ang salot na dumaan sa atin. Magandang gabi po. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Good evening po. Regina, huwag po muna lumabas. Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes noster salve. A te clamamus, exulex filii Eve, a te suspiramus, genentes et flentes, in hac lacrimarum valiem. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordiae
misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o piam, o dulcis Virgo Maria. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening po sa inyo lahat. Ingat po. Lord, Father all-powerful and ever-living God, I thank you, for even though I am a sinner, your unprofitable servant, not because of my worth, but in the kindness of your mercy, you have fed me with the precious body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ. I pray that this Holy Communion may not bring me condemnation and punishment, but forgiveness and salvation. May it be a helmet of faith and a shield of goodwill. May it purify me from evil ways and put an end to my evil passions. May it bring me charity and patience, humility and obedience, and growth in the power to do good. May it be my strong defense against all my enemies, visible and invisible, and the perfect calming of all my evil impulses, bodily and spiritual. May it unite me closely to you, the one true God, and lead me safely through death to everlasting happiness with you. And I pray that you will lead me, a sinner, to the banquet where you and your Son and Holy Spirit are true and perfect light, total fulfillment, everlasting joy, gladness without end, and perfect happiness to your saints. Grant this through Christ our Lord. Amen.